Hi, Batang Korsay! Good day! So our lesson for today, we're going to talk about health appraisal. So let's see, ano ba yung nakikita natin sa larawan? Okay, may nakikita tayong nurse, may nakikita tayong doctor, may nagpapabasa, may nag-check ng height. Okay, at marami pang iba, yes, of course. So, ito pong nakikita natin dito ay related sa ating magiging discussion. Okay, at ito ang health appraisal. So, kapag sinabi nating health appraisal, it talks about it refers to a series of procedure to assess or determine the health status of the students. Okay? So, di ba, when we go to the school clinic for your annual check-up, o kaya para ma-check ano ba yung status ng health mo, so yung mga nurse, they check your records. Itinatanong ano ba yung medical history mo. And nag-i-inspect sila ng teeth mo and general well-being. So, paano nga ba ito ginagawa? So, ginagawa ito gamit ang iba't ibang paraan. Tulad po ng number 1 natin with the use of teacher's observation. So, pag sinabi nating teacher's observation, ito yung pag-o-observe ng teacher kung mukhang masigla, inaantok ba ang bata, o may masakit sa iyo sa time ng klase niya. So, pwede po siya maging teacher's observation. Another one natin is screening test. So, pag sinabi naman nating screening test, ito yung mga pagsusuri tulad ng eyesight, pagsusuri sa hearing, sa posture. Okay? Katulad nung tinatawag nating scoliosis check. Kung ikaw ba ay may scoliosis, okay? Kung mapapansin po natin later, mas palalawakin natin yung inyong kaalaman tungkol sa scoliosis. And another one po natin is health histories. Health histories or medical records. Okay? Dito naman, pagtingin sa iyong medical background or history ng mga sakit ng relatives, ng family. Baka maaring may nakuha kang sakit sa kanila. And another one is medical and dental inspection. Dito naman, pag-check ng nurse or ng doktor or ng dentista sa iyong ngipin. At sabi nga, pangkalahatang katawan, your overall. And last one is the psychological test. So, pag sinabi naman nating psychological test, ito yung mga pagsusuri para malaman naman natin ang inyo pong mental and emotional well-being. Kung okay pa. Kasi 'di ba, syempre, sa dami ng stress, sa dami ng mga pinagdadaanan, kung okay pa ba yung kalalagayan ng iyong mental and emotional health. So, that is the definition of health appraisal. Okay, let's proceed to the next one. Okay, why are health appraisal activities important? Bakit nga ba mahalaga yung mga health appraisal activities natin? Siyempre, unang-una, there are health appraisal activities that are part of the school health service program. These include the provision of the health examination in which complete health history and status of the child is noted, and several screening programs are designed to identify early problems. Okay? So, dito po, like for example, dito kay Core Science Academy, may mga ilan tayong tinetest. Like for example, bago ka lumaban sa isang competition, hinihingan muna tayo ng records, di ba? Chine-check up muna po kayo. Like for example, nitong darating na district or kapag inilalaban ka, yan, dumadaan muna tayo sa process ng check-up. Itetest ang inyong height, ang inyong weight, and then inaalam kung ikaw ba ay may mga history ng asthma or may medical history ka ba sa inyong family or relatives. Okay? So, this includes, ano ba yung mga included po dito? History health problems. Inaalam nga kung may problema o may nakuha ka bang sakit sa iyong family. Kasi nga, di ba, yung mga sakit natin, genetics, maaring makuha o makuha natin sa ating mga magulang. Okay, check din yung growth and development, kasama po dyan yung height and weight. Another diseases. Okay, bukod sa history ng family mo, baka may
is existing ka pang mga diseases. Another one, allergies. Yan, para malaman ano ba yung mga bawal kainin, kung meron man. And like for example, kaya inaalam din kung ikaw ay may allergies. Like for example, kapag nagbebenta sa canteen, di ba, sa ating mess hall. So para malaman nila kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat ipagbenta sa mga bata. Another natin, nutrition status. Siyempre, kapag nagbebenta pa rin tayo dito, nagbebenta ang mess hall or ang canteen, kailangan matcha-check din natin or nalalaman natin, healthy ba yung dapat ipakain sa mga bata? Siyempre, oo. Diba? Kailangan healthy ang mapakain, nutritious foods ang maipakain sa mga bata. Another, immunization. So, paano ba lumalakas yung atin pong immune system? Siyempre, magkakaiba po ang bawat bata ng level kung gaano kalakas ang kanila pong immune system. Maari yung ibang bata, kunwari ay naambunan lamang, mamaya may sakit na agad. O kaya yung iba naman na-expose ng sobra, pero hindi sila nahahawahan. Okay, depende sa kung gaano kalakas yung resistensya ng bata. Okay, kasi yung pagkakaroon ng malakas na resistensya ay nakabase din sa kung paano or kung kailan ka or anong oras ka natutulog. Okay, nakabase din sa lifestyle mo. Ano ba yung mga kinakain mo? Ano ba yung mga iniinom mo? Healthy ba yung mga kinakain mo? Healthy ba yung iniinom mo? Okay, so isa yan. Nagva-vitamins ka ba? So dapat nagva-vitamins tayo araw-araw. Okay, another, and also other factors related to the child. Okay, so yung mga simpleng bagay na maaring ma-interview po sa inyo kapag or related sa inyo pong sports o sa inyo pong history and records na kakailanganin po. Okay, so that is the importance of knowing ano ba yung status mo at bakit kailangan malaman ang inyo pong mga sakit, ang inyo pong mga activities. Okay, another one. Okay, purpose of the health appraisal. Ano ba yung purpose natin? So, the health appraisal serves multiple purposes. Napakadami po ng purpose ng ating health appraisal. Whether provided by child's health care provider or through the school health service program. Kasi, bakit? Bakit siya provided by child's health care program o provider? Kasi minsan may mga students na, alam niyo yung nakaano na sa insurance para na-check kung healthy ba yung status ng kanilang katawan every 6 months, parang nagkakaroon sila ng regular check-up. And nakalagay dito, or through the school health service program. So tayo naman dito sa school, kagaya ng nabanggit ko, meron tayong mga ginagawa o sinasagawa ng mga health service program. Like for example, inilalaban tayo outside, like district, division, pre-sub, NAPSPIL, ayan. So, yung mga sports competition, included din dito, halimbawa, inilalaban ka sa academics, chinecheck syempre kung yung emotional and mental state natin, kung okay ba or stable tayo. And, syempre, kagaya din na experience po natin, di ba? Yung last time, nakapag-dental check-up tayo, na-check kung okay ba yung ngipin natin, na-check kung may sira at ano yung dapat gawin. So, ini-explain po yan sa atin. Okay? So, dito po sa ating health subject, may mga ilan tayong gagawin na para malaman natin kung okay ba yung status ko. Okay? Ito yung tinatawag nating the BMI or the Body Mass Index. Lumilevel ba or appropriate ba yung height ko sa weight ko at saka sa age ko? So, tingnan natin mamaya. So, among the purposes served are 2. Okay, una, make an appropriate appraisal of the child's current health status. Okay, so dito, para ma-assess natin or ma-assess ng mga teachers and ng mga guardians kung ano ba yung current, ibig sabihin, pangkasalukuyang status ng health nila. Halimbawa, bigla na lang bang nagka-allergies, o bigla na lang bang nagka-asthma? Ayan. So, para updated po sila. Okay? Another one is number 2. Provide information of value to the child, the parents, and the school. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo po, palaging may hinihingi sa inyong information ang teachers, okay? Information ng bata, information ng magulang, sa school, okay? Para mas ma-check po natin yung health status ng bata.
ano ba yung information na pwede pa naming makuha or pwedeng makuha ng school doon sa bata para magkaroon kami or magkaroon ng record dito sa school. Okay, another thing is dito ipinaliliwanag kung bakit nga ba mahalaga ang information na nakukuha ng mga school personnel, 'di ba? Tulad ng nurse, ng doctor, ng teacher, mula po doon sa health appraisal. Okay, bakit? Kasi number one, determine the child's fitness to participate in the school program. So dito pa lang, nalalaman nila kung ang student ay malusog, yun nga, kung healthy ba ang student at kaya bang sumali sa mga gawain sa school. Halimbawa, PE class. Ang PE class nila ay kailangan nilang tumakbo ng halimbawa 5 beses. Okay, doon sa court, like for example. So, malalaman ng teacher na ay hindi siya pwede. Okay, halimbawa ay gusto mong sumali o may talent ka naman sa pagbabalibol. Kaya lamang, meron ka namang asthma. Okay? So, dun pa lang nalalaman natin o nadidetermine natin yung pagiging fit ng bata doon sa dapat niyang ginagawa. Okay? Next, number 2, indicate the need for the next extent to which the school program or selected aspects of the program should be modified to benefit the child. So, ibig sabihin po, kung may health issues ang bata, malalaman ng teachers o malalaman ng nurse or ng doktor kung ano yung mga adjustment o changes na kakailanganin na gawin ng student para hindi ito maranasan ng bata o para hindi ito makasama sa bata, kundi para mas makatulong pa sa kanya. Okay? Ano ba yung example na pwede natin dito? Halimbawa, nalaman ng school nurse o nalaman ng teacher nyo sa health check-up na may asthma ka. So, dahil dito, malalaman nilang baka hindi ka muna pwede o hindi pa pwede sa'yo ang tumakbo ng malayo sa PE. Kaya ang gagawin ay hahanap sila ng ibang way para baguhin o i-modify ang activity mo. So, bibigyan ka ng ibang light task o mga light activity o kaya naman ay papayagan ka pa rin tumakbo if gusto mo, pero may mga pagkakataon na magpapahinga ka. Okay? So, ganun po yun. So, mas binibigyan pa rin ng priority yung health ng bata. Okay, for number 3, discover any health problem which require further investigation and treatment if such is indicated. So, dito naman, layunin nitong maaga pa lang ay matuklasan na kung ano man yung problem sa health ng isang bata para masuri ito ng mabuti ng mga experts at mabigyan sila ng proper na gamot o ng mas maagang lunas. Next, number 4, provide an opportunity to counsel the child and the parents concerning. Okay, so dito po, meron tayong dalawang under. A, any health problems or conditions detected. And letter B, securing appropriate medical supervision. So dito, nagbibigay ito ng pagkakataon na makausap o mabigyan ng counseling yung student and yung parents tungkol sa natuklasang sakit o kondisyon ng bata at kung paano sila makakahanap ng tamang doktor o ng tamang gagabay sa pagpapagaling ng bata. Okay? So, number 5, provide a valuable and positive health experience for the child. So, dito naman sisiguraduhin na yung process ng pag-check o pag-check up ay magiging maganda yung process. Ligtas and positive yung magiging karanasan para sa bata para hindi siya magkaroon ng trauma, para hindi siya magkaroon ng takot dun sa mga doktor or nurse. Kasi 'di ba ang mga nagiging impact ng bata o sa bata ay ayaw na nilang pumunta ng hospital kasi takot sila sa doktor. Ayaw na nilang pumunta sa hospital or kapag nakakakita sila ng hospital para hindi sila makahinga. So may mga ganong klase kasing impact dun sa bata na iniiwasan natin. Okay, so alamin natin, where can students get their health services? Saan nga ba makukuha ng mga bata yung health services? So sabi dito, school health services are designed to appraise,
to protect and promote the health of students and school personnel. These services are delivered through cooperative efforts and activities of teachers, nurses, physicians, athletic trainers, allied health personnel, and social workers. So, saan nga ba nakukuha o natatanggap ng mga student ang mga service na tungkol sa pangkalusugan? So, di ba, ang dami na nabanggit dito. Kaya na ibibigay yung mga service na ito dahil sa pagtutulungan, di ba? Cooperation or cooperative efforts ng buong group tulad ng teachers, nurse, doctor, mga athletic trainers, at iba pong mga health workers. So, may mga examples ako dito na mababanggit. Halimbawa, habang naglalaro ka ng basketball sa PE class, ay nadapa ka at sumakit ang tuhod mo. So, una kang lalapit sa iyong teacher. Okay, yung teacher mo na mag-a-assist sa'yo papuntang clinic. So, pagdating dun sa clinic, gagamutin ka ng school nurse or ng physician. So, kung kinakailangan naman ng mas malalim na tulong dahil sa mabigat yung naging injury mo, pwedeng pumasok ang athletic trainer or social worker para ma-assure natin na ligtas ka at maayos ang iyong paggaling habang nasa school. So, lahat sila ay nagtutulungan para sa kalusugan, para sa mas maayos na proseso, at para ma-provide yung mas ligtas na environment para sa mga estudyante. Okay, so puntahan natin yung ilan sa mga itinetest para sa mga students. So, number 1, the health screening for physical growth and development. So, ano ba yung involved dito? So, number 1 natin dito, the physical growth and development measure the height and weight. These measurements are helpful in determining if normal physiological growth patterns are occurring. Okay, so ibig sabihin dito, sinusukat yung taas. Ibig sabihin taas yung height ng bata at timbang, ito po yung weight o yung bigat. Dahil nakakatulong yung mga sukat na to para malaman kung tama at kung normal at maaari din malaman kung malusog ang paglaki at pagbabago ng katawan ng isang bata o yung tinatawag nating physiological growth. Okay, sige nga, alalahanin mo nung ikaw ay grade 6. Halimbawa, napansin mo ba nung pumasok ka nung grade 6 ka na hanggang balikat ka lang ng teacher mo o kaya ng kaibigan mo? Pero nung pagtapak mo o pagpasok mo ng grade 7 ay halos kasing taas mo na siya o mas mataas ka pa sa kanya. May ganun ba? Okay, kasi yan po ay ilan lamang sa mga changes na maaring mangyari sa ating katawan. Another example natin, kapag pinatayo ka ng school nurse sa height chart at pinatuntong ka sa timbangan o yung sa scale natin, so chinecheck nila kung tumataas at tumitimbang ka ba ng naaayon sa edad mo. So, ibig sabihin, isa po yung patunay na lumalaki ka ng malusog. Okay, that is the under po ng health screening natin ng physical growth and development. Next one. Okay, so actually po, meron tayong ways kung paano natin masusukat kung tayo ba ay nasa normal range. At ito yung tinatag nating body mass index. Okay? So, nakalagay po dito yung number 1 natin, measure your weight in kilograms. So, kung alam po natin yung atin pong timbang in kilograms, okay. And then number 2, measure your height. Ito po yung tangkad natin. Okay? Kailangan po yung tangkad natin is naka-convert po into meters. So, according to this, if your height is in centimeters or naka-cm, ang gagawin po natin ay divide it by 100 to convert it to meters. And after that, square your height. So, imumultiply natin yung height natin in meters by itself. For example, height times height. And number 4, divide your weight by your square the height. So, yung formula po natin ng BMI ay BMI equals weight into kg over or divided by height m squared. Okay? So, pakita ko po yung sample sa inyo. Halimbawa, okay, ayan, subukan natin itong sample ko.
So, ang weight ko po ay 53 kg o kilogram. 53 kilogram. So, ang height ko, convert your height of 5 feet 0 inches to centimeters, which is ang centimeters po or katumbas nun ay 152.4 cm. Then, i-divide by 100 to convert it to meters. So, 1.524 meters. Okay? Paano po yung nakuha, miss? Kasi po, ang 1 foot ay katumbas ng 12 inches. So, dahil po ako ay 5 feet, so 5 times 12 equals 60 inches. So, dahil 5 feet at 0 inches ang height ko, ang kabuuan ay 60 inches. So, para gawing centimeter, imumultiply natin ang inches sa 2.54. Okay. So, dahil ang 1 inches ay 2.54, so 60 inches times 2.54 na cm equals 152.4. So, yan po. Kaya siya naging 152.4. So, i-convert pa rin natin ito into meters, kaya magiging 1524. Okay? So, para mas madali, meron naman po tayong pwede natin i-translate or pwede tayong magpatulong sa Google kung paano ba i-convert. Yan, mas madali po yun. Okay, basta ang mahalaga ay meters or naka-meters na to. Okay? So, yung step 3 natin, di ba, multiply your height in meters by itself. So, since po ang akin pong height ay 1.524 meters, kaya ang gagawin natin, 1.524 times 1.524. So, equals 2.3226. Okay, ngayon po, i-divide na natin. Divide your weight by your squared height using the formula BMI, weight kilogram over height meters raised to 2. So, ang gagawin po natin, so 53, this is my weight, over 2.3226. O, dito po yung kinuha sa akin pong result ng height equals 22.82. So, meaning, my calculated BMI is 22.82, which is falls into the normal weight range na 18.5 to 24.9. Okay, so paano ba natin malalaman kung tama or nasa level or nasa okay na status tayo? So, meron tayong tinatawag na standard BMI categories. So, meron tayong mga category dito na underweight, normal weight, overweight, at obesity class 1 to 3. So, may BMI range po yan. Kapag underweight, dapat ay less than 18.5. So, yung interpretation po natin kapag ganito ang nakuha mo o mas mababa sa 18.5, meaning it indicates malnutrition, vitamins deficiency, or an underlying health issues. So, dito po, kailangan nyo na pong magpa-check up. So, di ba kaya nga yung iba, na under ng malnourished, diba? Yun sa mga ibang school pinapakain nila para anang sa ganun ay medyo tumaas po ang kanila pong timbang. Okay? So, dito kanina nag-lie yung aking timbang at saka yung akin pong height. Okay? So, 18.5 to 24.9. So, meaning, interpretation po dito associated with lowest health risk and optimal weight status for height. Ito po yung normal, yung walang kailangan na problemahin. Pero kailangan mong i-maintain. Kailangan pa rin kumain ng maayos. Yung lifestyle mo, kailangan ay maayos din. Next, overweight, 25 to 29.9. Yan, medyo mataas na po to, which is indicates excess body weight can increase the risk of heart disease. Yan, may mga possible na may makuha na tayong sakit dito, like yung heart disease, diabetes, and high blood pressure. Okay, kaya ito yung mga iniiwasan or umiiwas sa mga matatabang pagkain. And last one natin, yung obesity. Ito po yung nakakakuha ng 30 and above o mas mataas pa. Which is yung interpretation po natin signifies a higher level of excess body fat. Okay? Kung i-compare po natin sa overweight, mas malala po itong obesity. Kasi signifies a higher, mataas na level po ng body fat. So, substantially increasing the risk for chronic health disease or chronic health conditions. So, yan po yung pamantayan natin. So, kung kayo po ay alam niyo na yung height nyo, alam niyo na yung weight nyo,
So, try to compute it para po malaman nyo kung nasa ang range na ba kayo. Vision screening. So, yung vision screening natin, it is an effective school endeavor because deviation from normal can be identified and refractive errors can be corrected. So dito po, yung mga vision screening natin, ito yung mga basic eye tests na nakakatulong para ma-identify natin that whether you have any problem with your visions. Okay, pero dito, but does not test for eye diseases. Hindi natin nalalaman kung may disease ba tayo ha, or hindi natin nalalaman kung ano yung cause kung bakit may problema tayo sa ating vision. So, napakahalaga na magkaroon din tayo ng vision screening. Okay? So, dahil para malaman natin o masiguro natin na maaga pa lang ay malaman na kung may problema ka ba sa iyong mata. Ito po yung tinatag nating deviation from normal. At kung may tinatawag na refractive errors, ito po yung tulad ng pagiging malabo ng mata o yung tinatawag nating malayo o malapit yung paningin, yung nearsighted or farsighted ka ba? Okay, para maaga pa lang, maagapan na at ma-correct na yung eyesight natin. Kasi malaking epekto po yan eh, 'di ba? Sa kung paano natin tingnan yung isang bagay. Kaya minsan nagiging blurred po yung paningin po natin. O kaya halimbawa din na habang nagde-discuss ang teacher, nahihirapan ka bang basahin yung nakasulat sa kanyang PowerPoint presentation? O kaya habang nagsusulat si teacher, nahihirapan ka ba na intindihin yung nakasulat kasi malabo o nagbe-blurred? So, ibig sabihin po, sa pamamagitan ng vision screening sa school clinic, gamit yung eye chart, malalaman agad ng nurse na medyo malabo na pala ang mata mo. So, dahil doon, sasabihin nila sa parents mo para makapagpa-check up or makapagpasuri sa eye doctor at makapagpasuot ka ng tamang salamin para mas luminaw ang iyong paningin. Okay? Para makita mo kung siya na ba talaga. Charot. Joke lang. Okay, so connected in visual screening, meron po tayong tinatawag na test na, okay, gamit po yung Snellen eye chart. So, did you know that Snellen eye chart is developed by Dutch ophthalmologist Dr. Herman Snellen in 1862. Okay, so there are many variations of Snelling eye chart, but in standard chart, generally, feature 11 rows. Kung mapapansin po natin dito po sa pictures po natin, meron niyang 11 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Feature 11 rows of capital block letters, optotypes that decrease in size. Okay? Kung makikita po natin from a big letter hanggang sa paliit po siya ng paliit. Okay po. Okay, another information, paano nga ba ginagamit ito pong Snelling eye chart natin? So, this Snellen eye chart, which is used to measure our visual acuity, meaning po, tinitingnan nito or chinecheck po yung sharpness ng vision ng isang tao mula doon sa distance, kung gaano ba kalayo. Tandaan lang po natin, ito pong nakikita natin it is a screen-based chart lang po, which is informal. Okay? Ginagamit lang po ito para lang ma-check, pero informal checking lamang po ito. Yung official eye exam should always be performed by an optometrist or ophthalmologist. Okay? So, according po dito, a person taking the test covers one eye from 6 meters or 20 feet away and reads aloud the letters of each row. So, beginning at the top. Start po tayo sa pinakataas. So, the smallest row that can be read accurately indicates the visual acuity in that specific eye. Okay, so para mas malinaw po yung step-by-step instruction natin, okay, mag-set tayo ng distance. So, set natin yung distance. So, yung standard clinical chart is designed to be read from 20 feet. Okay? Naka-indicate po dito 20 feet or approximately 6 meters. Okay po? 20 feet away mula po doon sa pinaglalagyan ng chart. So, if you're using
the computer or phone screen or printed or any printed materials, you will need to stand proportionally closer depending on the image scale. Okay? But for the true measurement po, standard sizing requires a 20-foot distance. Okay? That is number 1. Unang step natin, kailangan alam natin kung gaano ba tayo kalayo. Next, we need to control the environment. So, ensure po natin that our room o yung ginagalawan po natin is well lit and the screen has high brightness without harsh glare. Ibig sabihin po, malinaw, walang tama ng kahit anong liwanag para hindi po tayo magkaroon ng problema kapag itinetest na po natin. Okay? And after that, test one eye at a time. Okay? Testingin po muna natin. Halimbawa, cover one eye gently with the palm, yung atin pong palad. Or any, kahit hindi po palad, pwedeng card. Okay? Without pressing on your eyelid ha. Tandaan po. Do not peek. So, read the chart starting from the top. From the top row, working on your way down. So, from letter E up until dito po sa pinakababa. Okay. I-identify na po natin yung letters. So, ang gagawin po natin, once na natakpan na po natin yung isang mata natin nang hindi dinidiinan, okay, read aloud the letters on each line. Okay, from left to right. Okay, kung tayo po ay nakatayo, di magsisimula po tayo sa left papunta po sa right natin. From kaliwa to kanan. Okay, so continue lang po natin up until makita natin kung hanggang saan yung abot ng ating paningin. If the letters becomes too blurry or difficult to distinguish accurately, ayan. So, ibig sabihin, dun po or hanggang dun po yung cover po o hanggang doon lang yung abot ng ating mata. Okay, and after that, mag-switch na po tayo sa other eyes natin. Cover and tested eye and repeat the process. Ulitin lang natin yung process natin sa kabilang mata naman natin. Kung kanina, nag-start tayo sa kanan na mata, ngayon, sa kaliwang mata naman. Okay? Paano natin maiintindihan yung result? Okay, tandaan po natin, the numbers on the right side, like for example, ito pong nakikita natin 2020, 2040, 2200, yan, which is represent our visual acuity. Yung the top number po, ito pong 20 na nandyan, okay, that is the standard distance in feet at which the test is performed. 20 feet. Samantalang po yung bottom number natin, the distance at which a person with normal 20/20 vision can clearly read the same line. Okay, kung mapapansin po natin kapag nababasa pa po natin hanggang dito, ibig sabihin, malinaw ang ating mata. Doon mo pa nakikita ang halaga mo. Charot, joke lang. Ayan, so malinaw yung mata natin. Another one. Okay, so para mas maintindihan po ninyo. Okay, again po, yung 20 na nakikita natin dito, yung pare-parehong 2020, 2025, 2030, and so on and so forth. Yung 20 means, yun yung 20 feet kung gaano kakalayo. Like for example, ang nakuha mo ay 2040. Dito muna tayo, 2040. Okay, yung 2040 na vision means that at 20 feet, you can read a line that a person with normal vision could read from 40 feet away. Okay, yun po yung ibig sabihin nun. At yung tinatawag po nating 2020, itong 2020 na standard po, okay, yung 2020 vision is considered standard. Okay, ito po yung optimal distance visual acuity. Okay, ito po yung pamantayan po natin. So, ganyan yun siya nag-work. So, pagbalik nyo siguro, i-try natin to sa mga susunod po nating meetings. Okay, so I have question here. Can eyesight be improved naturally? Pwede nga ba kaya? So, according to this, we can't or we cannot correct our vision without professional help. And there's no quick and easy fix for our eyesight problems. But with tools such as good nutrition and good diet, you can still help your eyesight naturally and on your own. So as always,
please discuss with your eye doctor. Okay? So, pwede naman siyang maging natural. Depende po, di ba sabi, yung way of living natin, yung lifestyle natin ay maaaring nakakaapekto sa buong katawan po natin. So, isa na yan, yung atin pong eyesight. Kung maayos po yung nutrition natin, proper yung diet natin, so maari po yan makaapekto sa kung paano tayo tumingin. O, hindi masamang tingin ha. Okay? Ito po ay sa kung paano tayo tumingin. Okay, ibig sabihin, malinaw yung paningin. Okay, so meron po tayo ditong top 8 ways to improve vision. So may mga ilan po ako mababanggit dito na ways, paano ba natin mapapa-improve yung vision natin? So number 1, eat for your eyes. O, hindi po kainin ang mata ha. Okay, so meaning po nito, eating carrots is good for our vision. Although, diba, it may sound cliche na palagi nating nadidinig, it's not entirely wrong. Kasi po, yung carrots are rich in vitamin A and it is an essential nutrient for our vision. So, however, yung mga vitamin A isn't the only vitamin that promotes healthy eye function. Okay, make sure lang po natin that you include foods with which is rich po sa mga vitamin C, vitamin E, sa copper and zinc para po sa inyo pong diet. So mahalaga yung mga kinakain po natin ha. Nagmamatter po 'yan. Kasi 'di ba, most adults po nag-start na mag-develop ng eyesight issue between sa kanila pong mid-40s and or early 50s. So, which is particularly when reading and working on computers. Kapag palagi tayong nakatutok sa computer or any kinds po ng gadgets. Okay? So, nagkakaroon tayo ng poor vision kasi sobrang tutok natin. Okay? At yun po yung nagiging challenge sa atin. So, sabi nga nila, 'di ba, kapag sa tingin mo, hindi na okay yung mata mo, tingin ka lang sa nature. Wow! Tingin ka lang daw sa paligid mo na kulay green. Isa daw yan sa nakakapagpa-relax ng mata. Okay? Next, number 2, exercise for your eyes. O, hindi po yan mag-jumping rope. Charot. Okay, so, ang gagawin po natin dito, since our eyes have muscles, they could use some exercise to remain in good shape. Kasi, diba, yung eyes exercises are great when done in the morning. So, padalas po, kailangan nating i-exercise ang ating mata, most especially kapag umaga. Okay? Lalo na kung nakakaramdam ng pagod and before retiring to bed. Yon. If you're consistent for a month, you may start noticing a difference. So, ano ba yung exercise na gagawin daw natin? Sabi nga daw ay, begin by warming your eyes for 5 seconds with warm palms, yung atin pong palad. Gagawin natin ito 3 times. So, rolling your eyes isn't just an expression of annoyance. It can help your eyes muscles too. Okay? So, look up and circle your eyes about 10 times in both direction. Okay? So, yun po yung easiest way ng pag-exercise ng mata. Okay? One tip na sinasabi din na para mas maging sharpen yung eyes natin, i-hold down natin ang pen at arm's length and focus on it. So, ang gagawin natin, i-move daw ang pen closer slowly until it's about 6 inches from your nose. So, redo this process 10 times. Ayan, pabalik-balik lang. Okay, para ma-practice daw yung ating pong eyes. Okay, next, number 3, full body exercise for vision. So, kanina, exercise for your eyes only. Dito naman ay full body exercise for vision. So, meaning po, exercising for at least 20 minutes a day is healthy. Diba? Kasi nga, yung 15 minutes parang okay na eh. Okay? So, including our eyes. So, maari daw mag-improve yung blood circulation natin, which is beneficial to the small blood vessels natin sa ating mata habang tayo po ay gumagalaw. Kasi yung mga exercise natin, hindi naman kailangan na intense agad. Diba? In fact, a brisk walk, yung mabilis na paglalakad lang, yung mabilis na lakad is enough. Okay? Hindi natin kailangan na puwersahin palagi natin yung sarili natin. Okay? Kasi kailangan din natin ng pahinga. Okay? Speaking of pahinga, that is our number 4. Rest for your eyes.
ano naman po pag sinabi nating rest for your eyes? Close your eyes for just a minute is helpful. So, napakahalaga po niyan. Kapag nararamdaman mo makatina, masakit, ipikit mo muna yung mata mo. Okay? You can do this once an hour or many times when you're hard at work. Lalo na kung ikaw ay, halimbawa, di ba, estudyante na laging nakapokus sa gadgets. Ayan, maghapon, magdamag, nakafocus o nanonood ng kung ano-ano. Ayan. So, kailangan nating i-rest yung eyes natin. And next one, syempre, get enough sleep. Kasi resting your eyes for a couple of minutes isn't enough. Kasi rest for your eyes, saglit lang yan. Your body requires regular, restful sleep. Kasi 'di ba, any doctors will inform you about the importance of sleep for your health. 'Di ba? Palagi natin sinasabi, kailangan natin ng maayos na tulog. Kailangan natin ng enough sleep. Kailangan natin at least 7 or 8 hours na sleep para maganda yung ating mood, maganda yung eyesight natin. Kasi when your body gets enough sleep, your eyes become renewed. Okay? Parang panibago ulit. Okay? Lalo na kapag halimbawa yun nga, lagi ka nakatingin sa gadgets, tapos palagi kang nagbabasa ng mga libro, yung mga mahihilig sa libro dyan, syempre, kailangan pa rin natin ng long breaks. Okay? Yung pagpapahinga ay hindi masama, lalo na kung ito po ay makakatulong sa atin pong kalusugan. And for number 6, create eye-friendly surrounding. Okay? Kasi dito po, plenty of things that surround us everyday can be bad for the eyes. Okay? Like for example, sitting for a long periods of time in front of a computer. Masama po yun. Getting swimming pool chlorine water na mapapunta po sa ating eyes. Masama po yun. And another one is, halimbawa nagbabasa tayo sa madilim na lugar. Okay, masama din po yun. Kasi, and also yung ilaw natin is maari din pong makaapekto sa mata natin. Kasi yung mga fluorescent lights natin, maari siyang makapagpa-degrade ng vision po natin. And for number 7, avoid smoking. So, apart from being unhealthy for many reasons, smoking also can contribute to blindness. Yes, maaari po tayong mabulag. Kaya iwasan po. Ngayon, bata pa lang kayo, hindi pa tayo or wala pa tayong alam o hindi tayo gumagamit nun. Sana po hanggang sa pagtanda ay hindi tayo gumagamit nun. Kasi syempre, bukod sa maari itong makaapekto sa ating mata, maari din itong makaapekto sa ating baga at sa buong katawan po natin. Kasi yung smoking, maari po siya magpataas ng chances natin of developing yung mga katarata. And can cause age-related macular degeneration o yung tinatawag po nating EMD if you're familiar with that. And additionally, smoking can reduce the number of antioxidants that are beneficial sa atin pong mga mata. And for the last one, number 8, have a regular eye exams. So, most people po, ang ginagawa nila, hinihintay na lang nila na magkaroon sila ng eye problem bago sila mag-check o bago sila magpa-check ng mata nila. Or sometimes, that can be too late. Kasi yung getting eye exams early ng mas maaga can help diagnose problems before they become severe. Okay, di ba ganun naman tayo? Kahit sa mga check-up hindi lang naman sa mata di ba? Kahit sa mga check-up, kailan lang ba tayo magpapa-check-up? Kapag nagkaroon na tayo ng sakit. So, ganun din sa mata, di ba? Kailan tayo magpapa-check-up na mata kapag alam natin na sumasakit na, medyo lumalabo na, okay, at hindi po yun okay. And remember, most vision defects can be corrected when detected early. Maitatama pa. Kaya pang itama. Wow. Okay, so yan po yung mga ways natin to improve vision. Actually, there's a lot pa naman. So ito lang po yung ilan sa mga kinuha ko para na sa ganun may mga guide tayo. Okay, another test natin is the hearing screening para madinig mong mahal ka niya. Charot, joke lang ulit yon. Okay? So, hearing screening is the ability to hear sound.
determines how well one communicate within the environment. The ability to hear sound para marinig mo na ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Okay, hindi po yun. Okay, so dito, so yung hearing screening, it is a simple pass or fail test. Yung purpose nito is to determine if you have normal hearing or not. So it is usually consists of a series of beeps or tones at the limit of normal range to see if you are able to hear them. So, napakahalaga din ng hearing screening natin kasi na-identify niya kung yung hearing loss dun sa mga bata and para ma-prevent yung problems sa communication, sa learning, and sa development din ng bata. So, if you're concerned about your child's hearing, sa iyong hearing, okay, i-ask natin or i-ask nyo po sa inyo pong mga healthcare provider for a hearing screening today. So, isa po sa mga dapat itinetest pa sa mga bata ay yung scoliosis. Kung sila ba ay mayroong scoliosis. So, ano ba yung ibig sabihin natin ng scoliosis? Scoliosis causes sideways curve of your backbone or spine. These curves are often S or letter C shape. Okay, so madalas kung makikita po natin or kung baka na-observe nyo po, yung buto nyo po sa likod or yung spine nyo ay letter S or letter C. Okay, so posible po, meron po kayong scoliosis. Another, scoliosis is most common in late childhood and the early teens. When children grow fast, girls more likely to have it than boys. It can run in families. Okay, so halimbawa natin dito, habang nakaharap ka sa salamin, like for example, o kaya naman ay tinitingnan ka ng nurse sa school clinic. Kunyari, nag-check ang iyong height and weight, for example. So, napansin niya na ang isa mong balikat ay mas mataas kumpara sa kabila. O kaya ay medyo maumbok ang isang bahagi ng likod mo kapag ikaw ay yumuyuko. So, iyon po ay isa sa mga sign or symptoms ng scoliosis, kung saan hindi tuwid yung pagtubo ng inyong pong backbone, kundi bahagya po yung kurba. Ibig sabihin, kagaya na nabanggit natin, letter S or letter C. Miss, hindi pa naman po literal na letter S yung akin, medyo gan lang po. Okay? So, still, okay, possible po na yan po ay sign na rin po ng scoliosis. Kaya, i-check nyo po kung ang inyong pong likod ay may shape na ganito. Okay? Another. Okay, so meron tayong tinatawag na 3 types of idiopathic scoliosis. So, kung nakikita natin dito sa larawan, ang nasa larawan po ay bata or baby. So, ang tawag po dyan ay infantile idiopathic scoliosis. So, ano ba yung infantile idiopathic scoliosis? It is a condition where the spine develops a lateral or side-to-side curve along with rotation. Kung makikita nyo po, tingnan nyo to ha, itong bata, infantile, ibig sabihin nangyayari po siya sa mga bata. Okay? While scoliosis rarely presents in infants, children younger than 2, it is referred to as infantile idiopathic scoliosis when it does. So, there is no known or identifiable cause. Kasi kapag sinabi po nating idiopathic, ibig sabihin walang tiyak o hindi alam ang dahilan kung bakit ito nangyayari, kung bakit ito nangyari sa bata. So, ano ba yung example natin? So, kahit na po kayo ay nasa grade 7 na at malalaki na, so, pinag-aaralan pa rin ito sa health. So, para maintindihan po ninyo yung iba't ibang uri ng scoliosis. Halimbawa, di ba, isipin mo yung isang baby na wala pang 2 taong gulang. Kung sakaling mapansin ng pedya o yung pediatrician na tinatawag na may kurba o naka-curve or kakaiba sa kanyang likod kahit wala namang aksidente o walang malinaw na dahilan o yung idiopathic nga, yun po yung tinatawag nating infantile idiopathic scoliosis. So, I hope malinaw po ito. Okay, another one. Okay, so kung kanina infantile, bata pa lang, ito naman ay juvenile idiopathic scoliosis.
So, ano naman po to? Juvenile idiopathic scoliosis is a condition that affects children between the ages of 3 to 9, and it is characterized by the presence of an abnormal curvature of the spine. Kung makikita din natin, medyo tabingi o tabingi na nga, 'di ba? Yung likod, kung makikita natin para siyang nakaslant, 'di ba? So this curvature causes the spinal column to bend to the left or the right in the shape of S or C. Kung kayo po ay merong mga pinsan, kakilala na nasa elementary pa lang, mga nasa grade 2 o hanggang grade 4, basta nasa edad na 7 po hanggang 9 years old, at napansin nyo na medyo kumukurba ang kanilang likod habang sila ay lumalaki ng walang malinaw walang malinaw na dahilan, yun ang tinatawag na juvenile idiopathic scoliosis. Tanda na, pag idiopathic, ibig sabihin walang cause, walang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng ganon. Okay? Next. Next natin is adolescent idiopathic scoliosis. Kung mapapansin natin, di ba, patanda ng patanda. Okay? So, may mga tawag tayo kapag habang tumatanda, nagkakaroon ng scoliosis. So, ano ba yung adolescent idiopathic scoliosis? It is an abnormal curvature of the spine that appears in late childhood or adolescence. Instead of growing straight, the spine develops a side-to-side curvature, usually in an elongated S or C shape. The bones of the spine are also slightly twisted or rotated. Ayan. Kung makikita po natin, same ng kanina natin sa infantile and sa juvenile, pare-pareho po silang may letter S and letter C. Okay. So, saan lang ba sila nagkakapare-pareho? Nagkakapare-pareho po sila sa walang dahilan o hindi alam ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng scoliosis. At tandaan po dahil nasa grade 7 ka na, ikaw po ay isang ganap na adolescent, okay? Yung slide na to na adolescent idiopathic scoliosis ay direct na tumutukoy na nasa edad po ninyo. So, kung habang nag-aayos ka ng uniform, sa harap ng salamin, tinitingnan mo yung sarili mo, may napansin ka na medyo tabingi yung bagsak ng damit mo. Or mas mataas ang isang balikat mo kaysa sa kabila. Yan po ay possible tanda or sign ng adolescent idiopathic scoliosis. Kaya mahalaga po ang scoliosis check-up sa bawat school or sa bawat family. Okay? So, yan po yung tatlong types ng idiopathic scoliosis na hindi alam kung bakit nagkaroon ng scoliosis. Okay, so meron tayong mga symptoms dito. For number 1, shoulders may not be of the same height, one is higher than the other. Okay, meaning ang iyo pong mga balikat ay hindi magkapantay o hindi kapantay ng isa yung isa. Yung isa ay mas mataas kaysa sa kabila. So, kapag tumingin ka sa salamin habang suot ang school uniform mo, mapapansin mo ng kwelyo ng iyo pong damit o ang isa mong balikat ay nakaangat kaysa sa kabila. So, ibig sabihin, may symptoms ka ng scoliosis. Sige nga, humarap ka sa salamin ngayon. Kumuha ka ng salamin, humarap ka. Tingnan mo kung pantay ba yung balikat mo. Okay? Number 2, head is not centered directly above the pelvis. So, ibig sabihin, yung iyong ulo ay hindi nakagitna ng tuwid sa ibabaw ng iyong balakang. Okay? Para kang natagilid ng konti. Kung hahatiin sa gitna ang katawan mo, ang ulo mo ay medyo nakasiksik o nakatagilid papuntang kaliwa o kanan sa halip na diretso sa ibaba ng iyo pong balakang. Ayan. So, tingnan nyo nga sa inyong salamin kung meron kayo nito or nakaka-experience kayo nito. Okay, another symptoms. Rib cage is not symmetrical, so ribs may be at different heights. So, ibig sabihin naman ito, ang inyo pong tadyang o yung rib cage na tinatawag ay hindi po magkatulad o hindi magkapantay. So, yung rib cage is maaaring magkaiba ng taas. Okay, halimbawa, kapag ikaw ay huminga ng malalim, sige nga, huminga ka ng malalim, o kaya kapag ikaw ay yumuko,
So, mapapansin mo na yung isang bahagi ng iyong dibdib o ng iyong pong tagiliran ay medyo mas maumbok o mas mataas kaysa sa kabila. So, ibig sabihin, hindi symmetrical o hindi pantay ang inyong pong ribs o rib cage. Next one is shoulder blade, yung pakpak, di ba? Kung tawagin pakpak ng balikat. A shoulder blade is higher and more prominent than the other. Meaning, ang isa sa yung mga buto sa likod o yung talim ng likod o yung shoulder blade natin, yung pakpak nga kung tawagin, is mas mataas at mas litaw o mas maumbok kaysa sa kabila. Okay? Try nyo nga. Kapag hinawakan nyo o tiningnan ng nurse o pinatingnan nyo sa mga magulang nyo o sa kaibigan nyo yung likod mo habang nakayuko ka. Okay? Para ma-check lang yung kung may scoliosis ka. Makikita nilang yung isang bahagi ng likod mo ay mas naka-out o mas nakaumbok tingnan kaysa sa kabila. Okay? So, ibig sabihin, hindi po pantay o mas mataas yung inyo pong shoulder blade o mas mataas o mas mababa po ito. Okay? So, yan po yung ilan sa mga symptoms natin. Dagdagan natin. So, another sign and symptoms po ng atin pong scoliosis. Another one is one hip is more prominent than the other. Meaning, yung isang bahagi po ng inyong pong balakang o yung hip natin ay mas litaw o mas maumbok o kaya ay mas nakausli kaysa sa kabila. So, kapag tinitingnan mo ang iyong baywang o balakang sa salamin, mapapansin mong mas lapat o mas lumalabas ang isang side ng balakang mo habang ang kabila ay medyo nakapasok. Sige nga, tingnan niyo po ulit sa salamin. Another one is, clothes do not hang properly. So, yung mga sinusuot mong damit ay hindi pantay o tabingi yung bagsak sa katawan mo. Okay, kunwari, nakasuot ka ng t-shirt o ng school uniform. So, mapapansin mo, ang laylayan ng damit mo ay mas mataas sa isang gilid o kaya laging lumilipat sa isang tabi ang forma nito. Okay? So, yun po yung sign natin na yung clothes mo ay hindi pantay. Okay? Next natin, the individual may lean to one side. Okay? Kung mapapansin din natin, yung tao, kusa siyang tumatagilid. O kusa siyang parang sumasandal. Parang nakasandal o sumasandal yung katawan niya sa isang panig, hindi nagpapantay. Kahit na siya po ay nakatayo ng tuwid, parang tumatagilid na lang. So dito, pwede natin example, yung kahit pilitin mong tumayo ng tuwid habang halimbawa ay tinawag ka ng teacher, nakatayo ka, sabi tumindig ka, tumayo ka ng maayos. So kahit pinipilit mong tumindig ka ng maayos, mapapansin ng mga classmate mo na parang nahilig ka ng patagilid o nasandig yung iyong katawan sa kaliwa o doon sa kanan. Okay? Next, uneven legs. Hindi pantay na legs. Ang iyong pong mga binti ay parang magkaiba yung haba. So, dahil nga sa pagkurba at pag-ikot ng inyo pong buto sa likod, nakakaapekto sa buong posture ng katawan yon. Yung para bang ang isang paa mo ay mas maikli kapag tumatayo ka o kaya ay parang hindi pantay ang pagtungtong mo doon sa sahig. So, iyan po ang isa or ilan sa mga symptoms ng mga scoliosis. So, kung mapapansin natin sa larawan, may mga ilan tayo na types ng scoliosis. Yan. Okay? At may tinatawag tayong dextroscoliosis. Ito po yung bending sideways to the right. Okay? Ibig sabihin, yung isang uri ng scoliosis na to kung saan yung inyo pong spine ay kumukurba o bumabaluktot papunta sa kanan. Tandaan kanan. Kasi yung salitang dextro, ang salitang dextro ay nangangahulugan na kanan. Tandaan po, kanan. So, kung titingnan, halimbawa sa x-ray ng likod ng isang tao, na may mga ganitong situation, mapapansin na yung gitna ng kanyang spine ay parang lumilihis o bumabangga doon sa kabila. So, kapag tumayo siya, ang kanyang katawan o kanyang dibdib sa part ng kanan ay maaari pong mas umumbok dahil sa curve na meron siya, dahil sa scoliosis. Okay? That is dextroscoliosis. Another natin is levoscoliosis. Sideways
spinal curvature on the left side of the back is more like a regular C shape. Okay, so dito naman, ito naman yung kabaliktaran ng extroscoliosis. Dito, ang pagkurba ng spine ay patungo naman saan daw? Sa kaliwa. Okay, kung ang dextro ay kanan, ang levo ay sa kaliwa. Okay, so opposite po yan. So may mga ilan pa tayong pag-uusapan na types of scoliosis. So ito po yun. Puntahan natin. Yan. Kung mapapansin natin, meron tayong healthy, thoracic, lumbar, thoracolumbar, and combined scoliosis. So iisa-isahin po natin yan. So ngayon, isa-isahin natin yung different types of scoliosis. So umpisahan natin dito sa healthy, syempre. Kung mapapansin natin, tuwid lang yan. Okay, tuwid. Ibig sabihin, healthy kung tawagin. Ito yung normal at tuwid na itsura ng ating pong spine. Walang pagkurba o wala tayong nakikitang letter S or letter C. Okay? So, ang magandang example natin dito, kapag tuwid ang pagtayo ng isang student at magkapantay ang kanyang balikat at pantay po ang bewang, habang tinitingnan sa salamin or sa clinic, pwede po, ibig sabihin, ikaw ay healthy o normal ang iyo pong posture. Ibig sabihin, wala kang scoliosis. Okay? Another one, ito, thoracic scoliosis. Ano ba yung mapapansin natin? Nakita natin dito may arrow po. Okay? At meron ditong curve. May kaunting curve. Kasi po, pag sinabi nating thoracic scoliosis, ito yung pag-curve ng spine natin na matatagpuan sa gitnang bahagi ng likod o ng ating pong dibdib. Ito yung tinatag nating thoracic area. Okay, halimbawa, kung yung spine ng isang student ay lumiliko sa may bandang itaas o gitna, ito po yun, ito yung tinutukoy natin kanina. Okay, kung lumiliko sa may bandang itaas o gitna ng likod na malapit po sa mga dito sa atin pong tadyang, okay, ito ay tinatawag na thoracic scoliosis. Okay, pag dito ha, o kaya medyo gumitna gitna. Okay, another po natin, puntahan natin ang lumbar scoliosis. Kung mapansin natin, different ang lumbar scoliosis sa thoracic scoliosis. Bakit? Kasi makikita naman po ito sa may bandang ibaba. So, yung pag-curve ng ating spine ay matatagpuan naman sa babang bahagi ng likod o doon po sa may baywang o yung tinatawag nating lumbar area. Okay? Kung ang pagtabingi o pag-curve po ay makikita sa bandang ibaba o malapit sa inyo pong balakang o sa inyong bewang, so ito ay lumbar scoliosis na maaari na magdulot ng hindi pantay na forma ng ating pong balakang. Okay? Tandaan na, pag thoracic, nasa taas, itaas na bahagi. Pag lumbar scoliosis, nasa babang bahagi. Next, makapapansin naman natin dito, ito po yung thoracolumbar. Yung thoracolumbar, okay, ano ba yung kaibahan nito sa thoracic at lumbar? So, yung thoracolumbar, ito ay isang uri ng scoliosis na kung saan po yung kurba ay makikita natin sa gitnang likod. Okay? Yung tinatag nating thoracic hanggang sa ibabang likod. Ibig sabihin po, nasasakop ang atin pong thoracic sa may bandang taas at sa may bandang baba ng lumbar. Okay? So, para itong isang mahabang curve na dumadaan mula sa itaas, mula dito sa taas, pababa sa ibabang bahagi ng inyong likod. Okay? Next, ano naman yung kaibahan naman nito sa combined scoliosis? Okay, makikita natin yung difference ha. Yung combined scoliosis, yung thoraco, mapansin natin letter C. Okay? Ang combined scoliosis, medyo letter S. Diba? Okay, so yung combined scoliosis, may dalawang curve sa spine natin. Isang curve sa itaas, ito nga, at isang curve sa ibaba. At ito po yung kadalasan na ang nakikita nating letter ay letter S. Okay, halimbawa, kung yung spine po ng isang estudyante ay lumiliko pakaliwa sa itaas, tapos lumiliko naman pakanan naman sa ibaba, ito yung tinatawag nating combined, magka-combine. Okay? Ulitin natin, pag thoracic, sa taas lamang po. Pag lumbar, sa baba.
Pag thoracolumbar, ito yung parang combination siya, kaya nagiging letter C. Meron sa taas, meron sa baba. Okay? And combined, ito yung letter S na kung tawagin natin. Okay? Ito yung medyo, kung titingnan natin, ito yung malala na scoliosis. Okay, so dito na po nagtatapos ang ating discussion. So I hope marami po kayong natutuhan ngayong araw. And sana lahat ng natutuhan nyo ay ma-apply nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. So thank you and God bless you. Keep safe. Ingat.